Sa akin, mahalaga din at epektibo din ang paggamit ng wikang Ingles sa pagtuturo. Dahil katulad na lamang sa ating math or matematika, ginagamit natin ito sa mga um, konsepto na mahirap i-formulate sa Tagalog or i-translate sa Tagalog. At marahil kung Pilipino ka, maaari mong maintindihan ang mga ito sa explanation gamit ang Pilipino. Pero kung gagamitin natin ito bilang mga konsepto, ganyan, or mga batayan, mas namememorya natin ito kung ito ay nagagamit sa Ingles, at mas madali din natin itong wait lang. Sa tingin ko, mas epektibo pa rin na gamitin ang wikang Ingles kumpara sa wikang pambansa or wikang Pilipino bilang ating wikang panturo sa mga paaralan. Sapagkat mas nakasanayan na natin yung wikang Ingles na panturo, lalo sa mga asignaturang kinakailangan English talaga ang gamitin. Halimbawa na lang sa asignaturang science or agham, sa asignaturang sipnaya or math, may mga terminologies doon na mahirap ng palitan pa sa wikang pambansa or sa wikang Pilipino dahil ang nakasanayan na talaga natin ay yung terminologies niya sa wikang Ingles. Itong mga asignatura na to, nakasanayan na talaga natin na wikang Ingles ang pagturo. Sa tingin mo ba sa asignaturang math, paano mo itatranslate sa wikang pambansa ang term na square root? 'Di ba? Parang mahirap na siyang baguhin pa lalo sa mga susunod na henerasyon dahil nakasanayan na natin na ang pinaka-wikang panturo talaga ay wikang Ingles. Yun lang. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, isasaad namin ni Athena ang isa sa kilalang sulatin ni Jesus A. Salazar na nangangalang ang pantayong pananaw bilang diskursong pangkabihasnan. Bago ang lahat, kilalanin muna natin si Jesus Atayza Salazar. Siya ay kilala bilang ama ng bagong histograpiyang Pilipino. Isinilang noong April 29, 1934, si Salazar ay itinuturing na isa sa mga pangunahing henerasyon ng mga historiador sa Pilipinas. Sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng kasaysayan, itinuturing siyang isa sa mga pinakaprominenteng tagapagtatag ng bagong histograpiyang Pilipino. Sa larangan ng edukasyon, si Salazar ay nagtataglay ng malalim na kaalaman. Natamo niya ang Bachelor of Arts in History mula sa University of the Philippines noong 1955, pagkatapos nakamit niya ang pinakamataas niyang karalangan ay ang PhD sa Ethnology and Cultural Anthropology mula sa University of Paris noong 1968. Isang pangunahing konsepto na kinilala si Jesus Atayza Salazar ay ang kanyang kontribusyon sa pagbuo ng pantayong pananaw. Ipinakilala niya ang konsepto na ito noong unang bahagi ng dekada 70 at naging pundasyon ito sa pag-aral ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang pantayong pananaw ay naglalayong ipakita ang ugnayan ng iba't ibang sektor ng lipunan at kung paano ito nakaimpluwensya sa pag-unlad ng bansa. Sa kanyang pag-aaral, ipinakita ni Salazar ang kahalagahan ng pantayong pananaw sa pag-unawa ng kasaysayan ng Pilipinas. Binibigyan diin niya ang mga pananaw at karanasan ng mga iba't ibang sektor ng lipunang bago, habang at pagkatapos ng panahon ng kolonyalismo. Naging daan si Salazar sa mas malalim ng pag-unawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang mga kontribusyon ay nagbukas ng mga pintuan para sa mga iba pang mga historiador at mananaliksik na patuloy nang maglungsad ng pag-aaral at pag-unlad ng ating bansa. Ngayon, tayo ay magpapaliwanag ng konsepto ng pantayong pananaw base sa pag-aaral ng mga fundamental na punto de vistang pangkasaysayan. Ano nga ba ang pantayong pananaw? Ito ay ang panloob na pag-uugnay ng mga katangian, kaalaman at karunungan ng isang pagkalinlangan sa pamamagitan ng iisang wika. Ito ay nagpapakita ng kabuuan ng isang kultura at nagbubukod sa isang komunidad.
Sa ating mga wika tulad ng Tagalog, makikita natin ang mga halimbawa ng pantayong pananaw sa mga katagang tayo at kayo. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pag-uugnayan ng lahat sa loob ng isang pagkaninlangan. Noong 1974, pinahayag ang buod ng pantayong pananaw sa isang pagsusuri ng Filipino heritage na hiniling ng Malacanang. Sa panahon na iyon, pinunad ni Salazar ang Encyclopediang Filipino Heritage ay hindi pantayo kundi pangkami. Nasabi niya ito dahil napansin niya na ang encyclopedia ay nakatuon sa pagpapakita ng opinyon at pag-uunawa ng mga elite tungkol sa Pilipinas. Hindi mula sa loob ng bansa at lalong hindi batay sa karanasan at kalinlangan ng mga Pilipino. Ito ay nagbigay daan sa atin upang maunawaan at pagtibayin ang ating kultura at kasaysayan. Layon nito ay ipamalas ang ating pagkakaisa at pag-unlad bilang isang bansa at labanan ang identidad na pinayabang ng mga elite, lalong-lalo na ng mga mananakop. Dumako naman tayo sa pagpapalalim ng pagtatalakay sa pantayong pananaw sa kasaysayan. Ginamit ni Salazar ang pantayong pananaw sa pagsuri ng kasaysayan ng Pilipinas, lalo na sa panahon ng pre-kolonyal at kolonyalismo. Ang pantayong pananaw lang noon ay nakalimita sa iba't ibang pangkat etnolingwistiko na may kani-kanilang kultura at paniniwala bago pa tayo makipagsalamuha sa mga Kastila noong ika-1600 taon. Dahil dito, wala pang iisang pambansang identidad o wika ang mga Pilipino bilang isang nasyon. Nagbigay daan ito sa pag-usbong ng iba't ibang perspektibo tulad ng pansilang pananaw at pangkaming pananaw sa panahon ng pananakop ng Espanya. Ang pansilang pananaw ay ang perspektiba na gumagamit ng sariling wika upang ipahayag ang kultura ng ibang grupo o dayuhan sa sariling kababayan. Isa sa halimbawa nito ay ang Landino na nagsalin ng kultura ng mga Pilipino sa Fraile sa Kastila. Habang ang pangkaming pananaw naman ay patungo sa labas o banyaga tungkol sa sariling lipunan at kalinlangan. Kumbaga, tinutukoy natin ang mga kultura ng grupo natin sa mga dayuhan. Halimbawa nito ay ang mga ilustrado na naglahad na may sariling kultura ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Kastila sa Amerikano. Para mas palalimin pa ang mga halimbawang binigay kanina, kilalanin natin ang mga Ladino at ang papel nila sa kolonyalismo. Parte sila ng mga tinatawag na akulturadong grupo. Ang mga Ladino o yaong mga Pilipino ay mga natutong mga nagsalita ng Kastila upang maging tulay sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila o mga Fraile sa proseso ng ebanghelisasyon at kolonisasyon. Isang mahalagang aspeto ng akulturasyon ay ang pagsalin ng mga kaisipan at konsepto mula sa wikang katutubo tungo sa Kastila at mula sa Kastila tungo sa wikang katutubo. Ito ang naging sanhi sa paghalo ng mga elemento ng kulturang Kastila at katutubo. Noong ika-19 taon naman, lumitaw ang mga ilustrado o mga Pilipinong nakapag-aral at nagkaroon ng kaliwanagan sa mga unibersidad sa Europa. Sila ang nagsulong ng ideyang pambansang kamalayan at kalayaan mula sa kolonyalismong Kastila. Ang mga ilustrado ay lumaban sa pananaw ng mga Kastila tungkol sa kawalan ng halaga ng mga katutubo. Sila ang unang nagtanggol sa kabihasnan at kasaysayan ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Sa panahon ng kolonisasyon ng Amerikano, patuloy na makikita ang laban ng mga Pilipino para sa kanilang identidad. Binigyang halaga ang mga ilustrado ang pagpapakita ng Pilipino ay may kakayahan at kultura na dapat igalang. Dumako naman tayo sa pantayong pananaw sa kasalukuyan. Ang sistema ng edukasyon ay naglaro ng mahalagang papel sa paghubog ng kaisipan at diwa ng mga bagong akulturado. Ipinasa sa mga bagong henerasyon ang mga konsepto, idea at kulturang Amerikano sa pamamagitan ng edukasyon na batay sa wika at kultura ng mga kolonyalista. Kaya makikita naman natin sa mga eskwelahan ngayon na maraming English-only policies at mga subject na tinuturo lamang sa wikang Ingles. Ang mga bagong akulturado ay naging tagapamuno ng mga posisyon sa iba't ibang larangan ng ekonomiya, kultura, relihiyon at politika. Ang kanilang impluwensya ay nagdudulot ng malalim na epekto sa lipunan na nagresulta sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kulturang Amerikano at pagtataas ng katayuan ng Ingles bilang pangunahing wika ng karunungan at kaalamanan.
Sa malawak na pag-uunawa sa pagkatatag ng nasyon ng mga elite at epekto nito sa lipunan, nakita natin ang kahalagahan ng pag-uunawa sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Sa patuloy na pag-aaral at pagtatalakay sa mga isyong ito, makakamit natin ang mas malalim at makabuluhan na pag-uunawa sa ating identidad bilang Pilipino. Ngayon ay atin namang talakayin ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan na siyang sanhi ng pagkakahiwalay ng mga Pilipino sa diwa at sa pag-uugali. Sa pangkalahatan ay dalawang kalinangan sa pakahulugang antropolohikal ang nakapaloob at maaaring sumaklaw sa kasalukuyang lipunang Pilipino. Una ay ang kulturang nasyonal na nagmula sa propaganda bilang resulta ng pagkatatag ng nasyon sa pamumuno ng elite at ang kalinangang bayan bilang kinalabasan ng proseso ng pagkabuo ng mga pamayanang Pilipino sa isang bayang Pilipino. Ang unang kalinangan ay ang kulturang nasyonal. Ito ay umiinog sa konsepto ng nasyong Pilipino na sa simula'y binuo sa wikang Kastila ng mga propagandista at revolusyonista. Isinulong ito ng mga nagdaang presidente sa ating bansa sa pakikipagtulungan sa mga Amerikano, kung kaya't sa wikang Ingles ang pagkahulma ng Estado sa ngayon. Ito ang pinalalaganap ngayon ng elite sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon na itinatag ng mga Amerikano sa wikang Ingles para sa elite at upang madagdagan ng mamanililbihan sa bagong sistemang kolonyal. Ito ang dahilan kung bakit ang buong estruktura at nilalaman ng sistemang sosyo-politikal, pang-ekonomiya, pang-relihiyon at pang-kaisipan na sumasaklaw sa Kapilipinuhan ay nakakabit sa banyaga. Dahil nakatuon sa banyaga ang tingin ng elite, pangkami ang pangkalahatang pananaw ng kulturang nasyonal. Pantayo rin ang pananaw ng kulturang ito kung at nag-uusap-usap ay mga elite lamang bilang tagapagpagalaw ng lipunan at estadong nasyonal. Ngayon ay talakayin naman natin ang kalinangang bayan. Ito ay nakaugat sa karanasang pagkasaysayan ng mga bayang Pilipino na nagkakakumpul-kumpul sa isang bayang Pilipino sa harap ng panonood ng kanluran. Kung ang larangang panlipunan at pampolitika lamang ang pag-uusapan, kitang-kitang nakakabit ang ating mga elite sa dayuhan, lalo't higit sa Estados Unidos. May elemento rin naman ng mga katutubong kalinangan ng kultura ng elite. Kinailangan ng mga sangkap na ito upang masaklaw ng mga tagapagtatag ng nasyon ang lahat ng nakatira sa kapuluan. Ipinakikita sa diagram ang pagkakaugnay na napakahalaga ang aspetong pangkalinangan. Ibig sabihin, sa kaloob-looban ng kanilang kulturang nasyonal na hiram o napulot sa banyaga ay nakabalot ang buod ng kanilang pagka-Pilipino na nakaugat sa mga taal sa ating kalinangan. Ikahiya o ipagmalaki man ang buod na iyan ang siyang nagbigay sa kanila ng karapatang tawagin ng sarili kahit papano na tunay na Pilipino. Gayunpaman, malakas man ang bisa ng katutubong salik na ito, hindi talaga alam ng mga elite ang kanyang kalikasan, ang kanyang mga katangian, kahit ang kanyang anyo. Malalim ang kanilang kamangmangan hinggil sa kanilang tunay na pagkatao, hinggil sa pagka-Pilipino at kapalipunuhan. Nasa relasyong ito sa bayan ang pangalawang mukha ng schizophreniang pangkalinangan ng mga elite. Hindi nila malaman kung paano haharapin at isa sa kaluluwa ang kanilang mga kinagis ng kalinangan, ang kanilang pagiging katutubo sa kalinangang bayan na sumasaklaw na sa pinakamarami sa kapalipinuhan. Gaya ng makikita sa diagram, bahagi sila ng mga taal sa ating kalinangan at ng kalinangang bayan na umusbong mula sa mainito sa kanilang pag-uugnayan sa isa't isa at pakikipagtanggali sa ibang kultura sa agos ng kasaysayan. Subalit, nasa labas din ng kalinangang bayan ang mga elite dahil sa kanilang pagkabuo ng kulturang nasyonal. Kaya ilang sila sa bayan at sa pangkalahatang kalinangan nito. May tatlong kapunapunang aspeto ng pagkailang o pagkalito ang mga elite. Ang una ay hinggil sa kanilang sarili na lagi na lamang pinoproblema ang identidad. Gaya ng mga tanong na, sino ba ako? Ano ba tayo? At ano o sino pa ang Pilipino? Ganyan ang mga tanong nila na nagpapakita kung gaano talaga kalabo at di katatag para sa kanila ang kakanyahang pambansa na kanilang idinudulot bilang imahe ng kanilang pagkatao upang sumaklaw sa kapilipinuhan. Ito ang dahilan kung bakit sa kamalayan ng elite at ng pinalalaganap nilang kulturang nasyonal pinakasentral ang ideya ng impluwensya o bahid ng banyaga. Sa totoo lang,
Ang winawatawat ng mga elite ay ang pagiging halo-halo ng kulturang nasyonal mula sa pagkain hanggang sa kaisipan at pagkalikha ng mga bagong elemento ng kultura. Nag-aanyo tuloy na parang tambol ang Kapilipinuhan. Walang laman sa loob at puro banyaga o galing sa banyaga ang balat na nakabalot at nagbibigay ng tunog sa buong kahungkagan. Hindi naman totoo ito. Tulad ng nabanggit na kanina, matatag at malaman ang Kapilipinuhan. May napakalalim na pinagmulan at masalimuot ang kanyang pagsulong at pagkamuo mula rito. Nagiging walang saysay lamang ang kanyang anyo dahil mula sa labas ang paningin at pagkaintindi ng mga elite sa pagkabuo ng ating bansa at ng kalinangan nito. Ang relasyon ng mga elite sa kalinangang bayan ang siyang pinagmulan ng pangalawa at pangatlong aspeto ng kanilang pagkalito. May kinalaman ang pangalawa sa kanilang kompleks na kawalang halaga vis-a-vis sa banyaga. Ibig sabihin, kinakailangan nilang gawing iba yung ideal ang mga Pilipino kapag inihahambing nila ang mga ito sa mga banyaga sa pamamagitan ng kategoryang intelektual at pangkultura ng mga dayuhan. Ito ang nabuong kultura ng mga elite sa kabila ng pagiging Xerox copy lamang nila ng kanilang pagiging anino o aninag lamang ng kanluran. Ang pangatlong anyo ng pagkalito ng mga elite ay kabaliktaran ng pangalawa. Ito ay ang lagi nilang pamumuna at pamiminta sa inaakalang tunay na Pilipinong pag-uugali. Subalit, ang importante rito ay ang makita o maipakita na kaakibat ng pagpipintas na ito ay ang idealisasyon ng Pilipino at ang dalawang reaksyong ito ng mga elite ay tanda ng kanilang pagkalito sa pakikipag-ugnayan sa bayan at sa kalinangang taglay nito. Gaya na lamang ng kung paano punahin ng mga elite ang katamaran ng masang Pilipino. Gayong kitang-kita naman ang kasipagan ng mga magsasaka, driver, manggagawa at iba pang kauri ng mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabalisang ito ng mga elite, nakukuha pa rin nilang pagsamantalahan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang koneksyon dito. Ang kulturang nasyonal na pinalalaganap ng elite sa makatuwid ay instrumento ng dominasyon sa taong bayan. Natural lamang ito sapagkat ang kulturang yan ay pagpapatuloy lamang ng kulturang kolonyal ng mga kolonyalistang kasabwat pa rin ng mga elite sa kapangyarihang pang-ekonomiya at pampolitika. Ang kalinangang bayan naman, tulad ng inilalarawan sa diagram, ay nakaugat sa mga kalinangan ng mga grupong etnolinguistiko na ang batayang prehistoriko ay ang pangkabahis ng kontinuum o pagkakaugnay-ugnay na Austronesyano. Gaya na makikita sa diagram, ang mabayagan nakatira o napapaloob sa teritoryo ng Kapalipinuhan ay nakapapasok sa kabuuang pambansa sa dalawang paraan. Ang una ay tungo sa kulturang nasyonal sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon at pagiging Kastila noong una at Amerikano sa ngayon. Kadalasan, ang mga dayuhang ito ay bahagi ng elite pang-ekonomiya at nagiging ganun din dahil pumapasok sa mga eskwelahan at universidad ng mga elite ng Pilipino, tulad halimbawa ng De La Salle o Ateneo at itong mga nakaraang dekada pati na ang UP, karamihan sa kanila ay taga-syudad na. Ang pangalawang pamamaraan ay sa pamamagitan ng pagpasok ng mga grupong etnolinguistiko tulad ng Tagalog, Bicol, Ilocano, Ilonggo at iba pa. Ang mga banyagang ito ay maaring elite o bayan, ibig sabihin, nahati rin sila sa pamamagitan ng dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. Hindi sila naiiba sa iba pang mga Pilipino. Sa katunayan, Pilipino na nga sila. Sa madaling salita, oras na makapasok sila sa mga grupong etnolinguistiko, hindi na sila mahihiwalay sa iba pang Pilipino sa punto de vistang estruktural. Elite sila o bayan pa. Masasabi rin nito hinggil sa mga Amerikano at iba pang dayuhan na nananatili na sa Pilipinas. Yung iba naman ay dediretso na lang sa hanay ng elite, lalo na yung nag-aaral sa mga paaralakang Amerikano sa bansa. Bawat isa sa mga grupo o komunidad na etnolinguistiko at dayuhan ay may sariling pantayong pananaw. Ang mga kilusang pang-etnisidad naman ay pang-kami lamang ang pananaw patungkol sa kabuang sosyo-politikal ng nasyong Pilipino sa loob ng kasalukuyang estadong nasyonal at bilang epekto ng pag-iral ng kulturang nasyonal ng elite. Pang-kami dahil ang kanilang inaatupag at pinaka-preokupasyon ay ang kanilang relasyon sa kabuang nasyonal, kadalasan sa mga awtoridad na politikal nito. Ang layon ay mapangalagaan ng sariling interes at makamtan ng ilang pribilehiyo mula sa kabuuan.
Lahat ng mga grupong etnolinguistikong Pilipino o Banyaga man ay may taal at kadalasan ay buo pang pantayong pananaw. Para sa kabuoang kalinangan ng Kapilipinuhan, ang pinakabatayang mga grupo ay yaong mga taal sa atin. Gaya ng nasabi na, napapasama o napapasali lang ang mga dayuhan sa isa sa kanila. Ang mga grupong etnolinguistikong ito ang pinagmilan at patuloy pinagsisibulan ng kalinangang bayan. Sa mga kalinangang etnolinguistiko, nakaugat ang kalinangang bayang nagkahugis sa agos ng ating kasaysayan bilang kasulungat ng kulturang nasyonal na nabuo ng mga elit sa pamamagitan ng panghiram at pangungopya ng dayuhan. Habang ang kultura ng elit ay sa wikang Kastila noong propaganda at ilang dekada pagkatapos, sa Ingles na ngayon, ang kalinangang bayan naman ay nabubuo ngayon sa wikang Pilipinong batay sa Tagalog. Natural na sa proseso ng akulturasyon ay nakabuo ang bawat grupong etnolinguistiko ng reaktibong kulturang batay sa buod na kanilang kalinangan. Gayunpaman, ang Tagalog lamang ang nakabuo ng isang kontrakalinangang may katatagan sa antas ng buong kapuluan, vis-a-vis sa kaayusang kolonyal. Hindi ito dahil ang kalinangang Tagalog ay mga angking katangiang nagbubuklod sa kanya sa iba pang kalinangang Pilipino. Ang tanging naging bentaha sa katunayan sa simulay disbentaha at kasawian ay ang pangyayaring namuhugad sa Katagalugan na ang sentro ng kapangyarihang kolonyal. Ito ang nagdulot sa kalinangang Tagalog ng pangmatagalan at walang humpay na hamon upang harapin ang mga pagbabago mula at ayon sa kaibaturan ng sariling kaluluwa't diwa. Kaluluwa't diwang hindi naiiba sa kaluluwa't diwa ng iba pang kalinangang Pilipino. Kung kaya't para bagang ang kalinang Tagalog ang siyang mga kinatawan tagapagtaguyod ng pagka-Pilipino at tagapagtipon ng Kapilipinuhan sa hamon ng banyagang kultura at sibilisasyon. Malakas ang kalinangang bayan sa kabila ng mga panghihimasok ng kulturang nasyonal ng elit. Nakasalalay ang lakas na ito sa ilang mga faktor. Una, dahil sa kahirapan ng bansa. Hindi talaga epektibo ang sistema ng edukasyong tinanggap at pinalaganap ng elit mula sa mga Amerikano, lalo na ang bahagi nitong pampubliko. Dahil dito, tunay na nakatatagos ang bahid banyaga sa mga nagdaraan lamang sa mga pribadong eskwelahan. Bukod sa pagkakahiwalay ng mga pribado at pampublikong edukasyon, kahirapan din ng bansa sa makatuwid ng mamamayan ang dahilan ng hindi pagpapatuloy ng nakararami sa kanilang pag-aaral. Bunga nito, mas magiging malalim at malakas ang impluwensya ng kapaligiran sa mga kabataang di-elite. Ang kapaligirang ito ang pangalawang faktor ng di pagka-epektibo ng panghihimasok ng kulturang nasyonal. Kahit na nga ang kulturang nasyonal ay binabago ng kapaligirang Pilipino, sa kabila ng pagsusumikap ng elite na mapanatili ang kultura at sibilisasyong kanluranin dito sa atin. Malakas pa rin ang kapaligirang pangkalinangan ng Kapilipinuhan at ito'y nakaudgat nga sa isang malalim na kasaysayan. Kaakibat ng kapaligiran ang pangatlong faktor. Ang dami ng mga Pilipinong nasa hanay ng bayan. Ano man ang pangungutya at pag-aalipusta sa kanilang pangkalahatang kalinangan, ang nakararami ang siyang nagpapasya sa hugis at kulay ng kalinangang Pilipino. Bilang huling faktor, masasabing alam din ng bayan na bilang resulta lamang ng pangungopya, mababaw talaga ang kultura ng elit. Kaya hindi talaga seryosong mapagtutuunan nito ng pansin, ni karapat-dapat tularan. Hinggil dito, magandang pag-aralan ang pangungutya sa kulturang elit at panyaga sa pelikula at sa panitikan ng bayan, lalo na sa mga pelikulang nagpapatawa. Magkaharap ang kalinangang bayan at kulturang nasyonal sa kasalukuyang problema ng pantayong pananaw na sasaklaw sa lipunang Pilipino at sa kabihas ng pambansang magiging ekspresyon nito. Hindi maaaring maging batayan ng kabihas ng pambansa ang kulturang nasyonal na hango lamang sa kanluran at lipos sa diwa ng panggagaya. Kailangang ibatay sa kalinangang bayan ang kabihas ng pambansa kung ito ay talagang magkakaroon ng pantayong pananaw na siyang magandang kondisyon ng isang diskursong pangkabihasnan. Bilang konklusyon, ang pantayong pananaw ay isang buong diskursong pangkalinangan o pangkabihasnan, ang pinakakatangian ng isang kalinangan o kabihas ng may kabuuan at kakanyahan. Ito ang batayan ng pagkakaisa ng isang grupo o ng tao may sariling wika at kultura. Sa pag-uugnayan ng mga Pilipino at mga Kastila,
Lumitaw mula sa hanay ng mga Ladinong naging ilustrado ang kulturang nasyonal na ang pinakapananaw ay pangkami at ang naging pinakakatangian nito ay ang panggagaya sa kolonyalista sa kabila ng paghahanap ng dating katutubo. Habang nabubuo ang elite sa agos ng kasaysayan, nagkakaanyo rin ng bayang Pilipino at ang kanyang kalinangan. Nakaugat ang kalinangang bayang at ang pantayong pananaw sa kapilipinuhan at sa ating kasaysayan. Dapat masaklaw ng kalinangang bayan ang kulturang nasyonal. Sa praktikal na pananaw, dapat maging bahagi ng kalinangang bayan ang kulturang nasyonal upang mabuo ang kabihas ng pambansa. Magiging bintana natin ang kulturang nasyonal tungo sa labas. Ang kalinangang bayan naman na nakaugat sa mga kalinangang etnolongwistiko at sa karanasang pambansa ay magiging salamin at bukal ng ating loob. Ang interseksyon ng lahat ng yan sa loob ng pantayong pananaw sa sariling wika ang siyang magpapasibol ng ating orihinalidad bilang bansa at bilang kabihasnan. Napaka-importante ng pagsasapilipino ng buong sistema ng edukasyon, pagtuturo, pananaliksik, paglalathala sa mga kolehiyo at universidad at tagham. Lahat ng ito ang mapanimalang hakbang tungo sa pagbuo ng kabihasnang pambansa na may pantayong pananaw.